Exodo, Kabanatang 33. At sinalita ng Panginoon kay Moises, "Yumaan ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto. Napatungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na aking sinasabi, sa iyong binhi ay aking ibibigay. At aking susuguin ang isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang Kananeo, ang Amorheo, at ang Hiteo, at ang Periseo, ang Hiveo, at ang Hebuseo, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sapagkat hindi ako sasampa sa gitna mo, sapagkat ikaw ay bayang may matigas na ulo. Baka ikaw ay aking lipulin sa daan." At nang marinig ng bayan ang masasamang balitang ito, ay nanangis sila at walang taong nagsuot ng kanyang mga pahiyas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo'y isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo na sandali, ay lilipulin kita. Kaya't ngayon alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo." At ang mga anak ni Israel ay nagubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Kinaugalian nga ni Moises na dalhin ang tolda at itayo sa labas ng kampamento, na malayo sa kampamento, at kaniyang tinawag iyon Tabernakulo ng Kapisanan. At nangyari sa bawat magsiyasat sa Panginoon ay lumalabas na puwaparoon sa Tabernakulo ng Kapisanan na nasa labas ng kampamento. At nangyari, pagka si Moises ay lumalabas na napa sa tolda, na ang buong bayan ay buwabangon at tumatayo. Bawat lalaki sa pintuan ng kanyang tolda, at pinanunood si Moises hanggang sa makapasok sa tolda. At nangyari, pagka si Moises ay puwapasok sa tolda, ay buwababa ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda. Ang Panginoon ay nakikipagsalitaan kay Moises. At nakikita ng buong bayan ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda. At ang buong bayan ay tumitindig at sumasamba, na bawat isa'y sa tabi ng pintuan ng kanyang tolda. At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. At siya'y buwabalik uli sa kampamento, datapwat ang kanyang tagapangasiwang si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tolda. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Tingnan mo iyong sinasabi sa akin. Isampa mo ang bayang ito, at hindi mo ipinakikilala sa akin kung sino yaong susuguin mo na kasama ko. Gayon may iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala, na anupat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at akalain mo, ng bansang ito ay iyong bayan." At kanyang sinabi, "Ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan." At sinabi niya sa kanya, "Kung ikaw ay hindi isa sa akin, ay wag mo na kaming pasampahin mula rito.
sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa? At sinabi ng Panginoon kay Moises, akin ding gagawin ang bagay na ito sa iyong sinalita, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kalwalatian. At kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaring makita ko ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong yan. At mangyayari na samantalang ang aking kalwalatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At aking alisin ang aking kamay, at iyong makikita ang aking likod, dadapwat ang aking muka ay hindi makikita.